Father's Day na sa linggo kaya ang aming pagbati po sa lahat ng ama sa mundo. Saludo po kami sa mga ulirang ama. Kagaya na lang nitong tatay na nakilala natin na sa kabila ng kanyang kapansanan ay pilit na naitaguyod ang kanyang anak. Gabi-gabi ito ang eksena sa bahay ng pamilya Rabang. Wala mang ingay, dibdiba naman ang pag-aaral ng mag-amang Hilario at Micaela. Sa kabila ng pagiging pipi at bingi ni Mang Hilario, siya ang tutor ng anak. Si daddy ko po, palagi po siya nandyan kung may kailangan po ako. Tapos sobrang bait niya po. Pagkatapos ng pag-aaral, hinaharap naman ni Hilario ang mga inuwing trabaho. Ang kakaibang dedikasyon ng ama ang hinahangaan ni Micaela. Kahit po ganun siya, siya pa rin po yung paborito kong tatay. Mahal na mahal ko po yung daddy ko. Kasi makapag-aral ang anak, 6 na beses isang linggo pumapasok bilang receiving clerk si Hilario sa College of St. Benilde. I always try my best. I know it's not simple, hindi madali. But palagi kong pinupush yung sarili ko. I always meet people, challenge ko rin sila para matuto ng sign language. Dito rin siya noon nag-working student at nakatapos sa kursong Business Entrepreneurship noong 2007. A very hardworking na katrabaho even though he's deaf or hindi nakakarinig. Ano siya, very flexible. Maswerte raw si Hilario dahil kahit pareha silang pipi at bingi ng kanyang misis, lumaking normal ang kanilang anak. Pangako niya, patuloy siyang magsisikap para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang unika iha. I think it's important sa akin na maging parang isa akong role model sa family ko. So ako'y nag-aalaga sa anak ko. Minsan pag-aalis ako sa trabaho, sinasabi ko sa kanya na maging responsable siya sa bahay. Rhoda Magnaye, News 5. Ang gandang kwento, di po ba? May plano na po ba kayo sa Father's Day? Dahil maulan ngayong weekend, ba't niyo subukan ang mga indoor trip na ito? Food trip ang inyong first choice, may mga gimmick ngayon sa Intramuros. Habol pa sa Independence Day Week. Dito sa Barbaras, para kayong naghapunan sa bahay ni Kapitan Tiago sa No Limit Tangere. May Guardia Civil on the side pang babantay sa inyo. Kung dalawa lang kayo ni Father, 1,000 pesos lang. Pwede nyo nang pagsaluhan ang mga lutong Pinoy. Sa Ilustrado naman, mga pagkaing paborito ni Rizal ang kanilang handa sa buong buwan. At habang hinihintay ang inyong order, pwede nyo ring isa-isahin ang mga larawan ng ilan sa ating mga bayani. At para sa mga magigiting na amang kakain, may libreng wine kung kasama nyo sina ate at mami. Kung mga pamporma at murang regalo naman ang gusto nyo para kay daddy, meron yan sa Divisoria. Ang t-shirt, sando at shades, 100 piso lang. Ang sapatos na pandagdag sa forms, nasa 300. Kung personalized na regalo ang gusto mong ibigay kay Father, may mabibiling mag na 50 pesos lang at pwede nang lagyan ng message. Pero kung gusto nyong makapag-relax si tatay, bakit hindi nyo siya i-blow out ng foot spa, masahe at gupit? Ang package na yan, 450 pesos lang. Rhoda Magnaye, News 5. Bago naman tayo magplano sa Father's Day, alamin muna natin kung anong mga lugar ang tatamaan ng husto ni Butchoy. Sasagutin po yan ni Leah Cruz. Leah. Thanks, Cherry. Okay, ito. Mga tips para sa mga magse-celebrate ng Father's Day. Una, iwasan muna ang beach. Kahit anong lugar kasi sa bansa, masama po ang panahon. Sa kanluran, well, andyan ang hanging habagat at habang nasisilangan naman ang bagyong Butchoy. Ngayon nga, apektado nga nito ang Mindanao at ang silangang Visayas. Unti-unti na rin pinapalakas ni Butchoy ang hanging habagat. Pangalawa, magiging malakas ang buhos ng ulan sa Northern Luzon at sa Bicol. Kaya sorry na lang sa mga magbalak magbaler o bagyo o mag-capsule. Posible ring lumapit sa bansa ang bagyong Butchoy dahil sa pagtulak ng isang high-pressure area mula sa Pacific Ocean. Kaya posibleng nalapit palalo sa Isabela ang bagyong Butchoy sa linggo. Pero hindi pa rin naman magla-landfall ang bagyo. Pero kung Metro Manila ang balak nyo this weekend, okay yun. Dahil kahit ulan, hindi daw ito magiging sobrang lakas tulad sa ibang rehiyon.
Posible rin na bahagyang umulan sa Central Luzon, sa Southern Tagalog at pati na rin sa gitnang Visayas. Ito kasi yung mga lugar na hindi gaanong masasapul ng habagat at ibutsoy. At yan ang lagay ng panahon. Ako po si Leah Cruz. Thank you, Leah. Signal number 1 po sa Eastern Samar at gaya ng inaasahan, nagsimula ng umulan doon kanina. Sa bayan ng Giwan, mag-alas 11 ng gabi nang magsimulang umulan ng malakas at humangin din ng malakas sa forecast po ng Pag-asa. Isa ang bayan ng Giwan sa mga lugar na tutumbukin ni Butchoy. Pero bago yan, maghapong naging maaliwalas ang panahon doon. Gayunpaman, naka-standby na ang lokal na pamahalaan kung sakaling kailanganing lumikas ng mga residente. Pinagbawalan na rin pumalaot ang mga mangingisda. Sa ibang balita, isang foreign news team na gagawa sana ng documentary sa bansa ang napaulat na nawawala sa Holosulu. Sa pahayag ng PNP Western Mindanao, inireport daw sa kanila ng hotel na tinutuloy ng Dubai-based news crew na hindi na raw nakabalik ang 3 media personnel simula noong Martes. Kabilang sa grupo ang isang Jordanian na si Bakir Atiani at 2 Pinoy staff na sina Remelito Vela at Roland Latriro. Pero hindi pa makumpirma kung may kinalaman ang Abu Sayyaf sa pangyayari. Kasabay nito, naglabas ng babala ang US State Department sa mga Amerikano. Dahil daw sa mataas na banta ng kidnapping at terorismo, pinayuhan ng US citizens na wag na lang muna pumunta sa Sulu at Mindanao. Matapos sumalpok sa kotse, matinding sakit sa katawan ng inabot ng isang rider sa Novaliches, Quezon City. Kaya Rescue 5, saklolohan niyo. May sugat mo tayo? Napapangiwi sa sobrang sakit si Federico Aragon nang respondihan namin sa Quirino Highway, Novaliches. Sumemplang daw ito matapos mahagip ng isang kotse. Sakit dito sa chest? Hindi. Dito. Saan? So, sakit ito? Saan? Left, right? Kinuha namin ang vital signs ng biktima at nilinis ang mga sugat nito sa mukha at paa. Katwiran naman ang driver ng kotse. Galing siya doon, nag-counterflow siya. Eh, ang bilis-bilis naman ang andar niya eh. Medyo nakaiwas naman ako ng konti, kaya lang tumama na talaga yung sasakyan ko. Kaya tumila ako. Sa loob ng ambulansya, patuloy naming minonitor ang lagay ni Federico. Dito sa may kaning bahagi ng kanyang dibdib. Meron tayong nakitang konting gas-gas pero nahirapan siya huminga. Malamang baka posibleng may bali ito sa kanyang tadyang. Tanging para lang para makita yan, para makita ng mga doktor, i-x-ray nila. Agad sinuri sa ospital si Federico na pinauwi rin matapos ba sigurong ligtas na. Aldis Ignacio, Rescue 5. Ulitin po namin sa anumang insidente, tumawag agad sa Rescue 5 hotline sa numero 922-5155. Dalang Rescue 5 mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo. Aaksyonan, ora mismo. Balik tayo kay Joby para sa Y5. Salamat, Paolo. Halos bahati naman ang isang kotse sa Amerika matapos bagsakan ng construction crane. Ako ang bigat po nun. Kwento ng mga trabahador, nakakabit lang daw sila ng banner, nagkakabit ng banner nang biglang tumagilid ang crane at nahulog mula sa building. Swerte namang hindi pa nakakasakay ang may-ari ng kotse na mangyari po yung aksidente na yan. Samantala, nagsorry naman ang producers ng hit TV series na Game of Thrones kay dating US President George W. Bush. Bakit? Ginamit po kasi ng TV series ang prosthetic mask na inihawig nga daw po kay Bush po bilang isang pugot na tao. Hindi naman daw sinasadya ng producers na insultuhin ang dating presidente. Ginamit lang daw nila kung anong available na material sa naturang studio. Pumilit naman ang isang lokal o ang local council ng Sweden na hindi na dapat zumingle ng nakatayo ang mga lalaki. Maiwasan daw kasi nito ang pagkalat o pagkakalat sa cubicle at mas epektibo raw ang pag-upo para malabas ang lahat ng ihi. Pero hirit ng isang profesor, mas mahirap para umupo dahil baka tumama sila sa gilid ng toilet o kaya dumikit sila sa maduming parte ng toilet. Pero tingin ko wala nang dapat pagtatalo kung tayo or upo basta magaling ka umasinta at di ka magkakalat. Balik muna sa inyo. Tayo na lang, Joby. Ano ba yun? O sige, ayokong pag-usapan ito. Mababang debate The yan. issues of the world. Susunod! Mga nakaligtas na pasahero ng lumubog na MV Jocelyn sa Palawan, nagka-phobia na raw sumakay ng barko. Life vest para sa mga pasahero, kulang nga ba? Comedy King Dolphy nasa ICU pa rin dahil sa pneumonia. Kamustahin natin ang kanyang lagay maya-maya. At kuting versus rabbit. Wrestling nila, sino kaya ang nanalo? Alamin po sa pagbabalik ng Pilipinas News.